Itago niyo na lang ako sa pangalang Samantha. I'm 29 years old at isa akong accountant for an international firm na may office sa Taguig. At dahil international firm, parang graveyard shift ng call center agent ang oras ng trabaho ko. At para hindi antukin sa work, I started listening to podcasts. At isa kayo sa mga palagi kong pinakikinggan. And an idea came to me one night while on duty. Naisipan kong sumulat sa inyo. I thought I would share a story. A story na hindi talaga story. Popoy at Bea, I'm the type of a woman na medyo may kakaibang background. I'm living an unusual pero hindi naman unknown kind of life. Sa madaling salita, may kinalaman ito sa love life. Ako yung tipong maraming love life pero wala naman talaga. Basta, mamaya malalaman nyo ang ibig kong sabihin. Popoy at Bea, gaya ng sinabi ko, this is a story na hindi story, pero allow me to tell you how I got in this unusual situation. Sa totoo lang, lumaki ako sa isang masayang pamilya. May forever sa parents ko. Tapos meron akong isang younger sister. Pinag-aral nila kami sa magandang eskwelahan. They provided everything we needed, especially the love and care na mararanasan mo sa isang matino at mapagmahal na pamilya. But sometimes, ang problema ay wala sa bahay. Ang problema ay sa labas at sa mga taong nakapaligid sa'yo. Isa ako, Popoy at Bea, sa mga biktima ng bullying. Lalo na nung high school kung saan talamak talaga ang mga kabataang immature at walang pake sa feelings ng ibang tao, magawa lang nila ang gusto nila. Okay, class, lahat naman ang papel nandito sa harap. Yes, Yes, sir. sir. Okay, good. So may konting time pa tayo bago mag-uwian. Can we quickly talk about our coming intramurals? We have representatives naman na for the basketball and volleyball, diba? But how about sa parade sa last day? Kailangan natin ng Muse at Escort. Yan na. It's time. Okay, it's time. Ako na to. Okay, sino ang para sa Escort? Sir, si JB. Sir, si JB. JB, sir. Sir, di ba si JB na? JB po! JB. Ay, oo nga pala, I forgot. Okay, sino sa Muse pala? Yun na lang pala yung kulang. Sir, si Sam. Iyo, si Sam. Ako, talent tayo niyan. Sam, nako. Wala na Siyempre yan. si talo Sam na yung yan. pinakamaganda dito sa atin. Binibining tagyaway for the win. Oy, ano yan, ha? Bakit parang may pagkaganyan? Tigil-tigilan niyang asaran na yan, ha? Hindi maganda. Sino na ang Muse natin? Si Sam nga, sir. Nag-volunteer na siya. Ito ba? Hindi ah. Kunwari pa. Wala Uy, sus, na, sus, sus. Gusto niya yan for Alam sure. namin gusto mo Pangarap yan niya eh. yan, sir. Pagbigyan na natin. Malay mo, sir. Manalo tayo. Strategy natin, Grant a Wish Foundation, charity, ganun. Matagal na kasing pangarap ni Sam na maging maganda for a day eh. For sure, maantig ang judges. Sure win. Ano ba, Jeffrey? Uy, classmates, wag na kayong tumawa. Iiyak na si Sam, oh. Jeffrey, isa pang buka ng bibig mo, pupunitin ko yung quiz paper mo. Magtigil ka. Ay, sorry po. Yan Oh, kasi, babay bike ka quiz ngayon. Daldal mo kasi, Daldal Jeff. mo eh. Dami mo kasi kuda, Jeff. Dami mong alam kasi. Hay nako. Ako na nga pipili. Ang iingay nyo. Clarice, ikaw na ang Muse natin, ha? Woo! Ganda yan. Ganda yan. Oh, mag-ayos kayo ng gamit. Class dismissed. Uwi na. Yan na. Tara, kain tayo. Tara, kain tayo, tara, isa tayo. Let's go. Uy, Sam. Sam, pinakausap kita. Bakit ba? Sorry kanina. Sorry, nasar kita. Ba't kasi ang pangit mo? Oh, isa na lang, oh. Isa na lang, lalarga na to. Oh, isa na lang. Please, isa na lang, oh. Kuya, isa na lang dito, oh. Isa na lang, kasya ba yan? Siya man to eh, siya man yan, oh. Pakiusog na lang, oh. Please, oh, kuya, game. Ito na, isa na lang. Kuya, kasya pa po.
Isa lang po. Pwede pa? Sige, Miss Ganda. Sakay na. Kasya pa yan. Paurong lang po dito sa kanan. Kaya para makasakay si Miss Ganda. Kuya, nauna ako sa kanya eh. Ha? Hindi, no? Nauna siya. Doon pa lang sa malayo. Sumesenyas na siya eh. Oh, parang di naman. Sige, Miss. Sakay na. Para makaalis na kayo. Pakiurong dito sa kanan. Thank you. Thanks, miss ha. Sorry, nagmamadali lang. Larga na. Porke maganda, kala mo naman maging girlfriend niya si ate. Papigo masyado. Ay, paano ngayon yan? Mahaba na naman ang aantayin kong oras para sa susunod na jeep. Tss. Oh, bakit ngayon ka lang? Sabi ko, umuwi ka kaagad. Saan ka galing? Wala ma. Ang tagal lang dumating ng jeep sa terminal. O teka, ipaghahain kita. Kumain ka na. Nauna na kami ng papa at kapatid mo. Masarap ulam ngayon. Sinigang. Higop ka na mainit na sabaw. Naku, tanggal pagod mo niyan. Gusto mo ba ng sili? Sam? Umiiyak ka ba? Anak, bakit? Anong nangyari? Anong nangyari sa'yo? May bumastos ba sa'yo? Nahold up ka ba? Magsalita ka! Sam, ako talaga nininervyos sa'yo Magsalita ka! Teka nga, tatawagin ko papa mo. Huwag na ma. Wala lang to. Anong wala lang to? Late ka na umuwi. Tapos umiiyak ka pa. Ano nangyari? Ang pangit lang ng araw ko ma. Sing pangit ko. Ba't ano yan, Sam, ha? Ano ba nangyayari? Sabihin mo sa akin. Sabihin mo sa mama. Ma, bakit ang pangit ko? Suswi kang bata ka. Para mo na rin sinabing ang pangit namin ng papa mo. Hindi ka pangit. Marami ka lang tagyawa, tsaka patpatin ka. Pero hindi ka pangit. Sino nagsabi sa'yo niyan, Sino? Ayoko na pumasok, ma. Sinasabi ko na nga ba? Mga kaklase mo? Sino doon? Bigay mo sa akin pangalan at makikita na mga batang yun hinahanap nila. Inaaway ka? Tinutukso? Ano pa? Sinasaktan ka ba? Magsalita ka. Ma, ilipat niyo na lang ako. Ibigay mo sa akin yung pangalan ng nambubuli sa'yo. Akong bahala. Lahat sila, may. Ano? Lakasan mo boses mo. Lahat sila, ma! Lahat ng kaklase ko, pinagtatawanan nila ako. Diyos ko po naman. Ayoko na po doon. Ayoko na. Hindi na lang po ako papasok. Ayoko na po silang makita. Kahit kailan. Kids are just so mean. Take note, sa private school ako nag-aaral during that time. Mahal ang tuition ko noon. Pero wala talaga sa pera ang breeding o ugali ng tao. May pera ang mga kaklase ko noon, pero ang sasama ng ugali. Ilan sa kanila ang direktang binubuli ako, pero the rest, gatong. O kaya nakikitawa. Pero ano ba ang itsura ko noon? Wala, mukhang tao. Petit, malaki ang mata, morena, pero tad-tad ng tagyawat. Meron akong ilang kaibigan noon, pero nasa kabilang section. At yung seatmate ko naman, katulad ko rin, binubuli kasi babakla-bakla. Ilang taon ko tiniis ang ganung buhay, Popoy at Bea. Hanggang sa wakas, nakalipat na ako ng school bandang college, kung saan lesser ang nangaasar sa akin, pero meron pa rin naman. Nabawasan ng konti ang mga tagyawat ko, pero maraming naiwang pekas. Ang importante, mas dumami na ang mga kaibigan ko. Mahiyain pa rin ako, pero hindi na nakakatroma pumasok sa school. At eto na nga, Popoy at Bea. Pagsapit ko ng 3rd year, doon ako nagkaroon ng first ever boyfriend.
Isang bagay na never kong na-imagine noon na mararanasan ko pa rin. Siyempre halos lahat ng lalaki, palagi akong inaasar. Yung first boyfriend ko lang ang tanging tumingin sa akin bilang isang babae. Itago na lang natin siya sa pangalang Joel. Nakilala ko siya sa PE class. Iba ang course niya kaya hindi kami palagi nakikita. Pero madalas lang kami kumain sa mga kainan sa paligid ng school. Minsan namamasyal sa mall o kaya doon kami sa bahay nila kapag wala ang parents niya. Since bawal sa bahay namin dahil bawal pa ako mag-boyfriend that time. At pakiramdam ko talaga, Popoy at Pea, ang pagkakaroon na ng boyfriend ang babago sa buhay ko. Joel somehow made me feel confident. Akala ko kasi nung una forever na ako magiging single, na walang magkakagusto sa akin. Pero Joel changed that dahil nagustuhan niya ang isang tulad ko. Ayan, tapos ko nang balutin yung gift ko para kay Joel. Sana magustuhan niya to. Excited na ako magbukas. Ay, may tao. Nak, Yes, Ma? mamayang gabi bago ka matulog, huwag mo kalimutan mag-empake ha. Maaga tayo bukas. 4:00 aalis na tayo. Empake? Ano pong empake? Ano ka ba? Di ba aalis tayo bukas? Pupunta tayo sa bagong gawang bahay ng tita mo sa La Union. Akala ko ba pangarap mong pumunta doon? Bukas? Bukas na po ba yun? Oo nga. Kakausap lang natin kagabi habang kumakain. Ay, wala ka nga pala kagabi. Late ka na umuwi. Pero nung 1 linggo ko pa nabanggit yun, di ba? Kaya huwag mo kalimutan ha. Pero Ma... O sige na. Alis na ako. Mag-grocery pa ako para sa alis natin bukas. Tsaka bibili pa akong swimsuit. O basta, dito lang kayo ni Mimi ha. Wala ka naman pasok, di ba? Ma... Lock niya pinto. Alis na ako. Ano ba yan? Mansari namin bukas ni Joel eh. Manunood sana kami ng sine. Teka, tawagan ko nga. Hello? Babe, Oh, bale, may time ka ba ngayon? ngayon? May basketball kami ng tropa eh. Saan dyan sa may inyo? Oo, Pwede kaya tayo magkita? magkikita naman tayo bukas ah. Yun na nga aalis na pala kami bukas. Baka sa Monday na kami makabalik. E di sa Monday tayo magkita. Ilang araw pa yun. Sayang mansari natin. Sam naman. Mansari lang naman yan na pwede nating i-celebrate anytime eh. Sa Monday na lang kasi kasama ko yung tropa ngayon. Baka mag-iya pa to kung saan-saan eh. Minsan lang naman kayo magkita-kita ng kumpleto, di ba? Ganun ba? Okay, sige. Ingat kayo. Love you. Love you too. Bye. Tagal pa ng Monday. 3 tulog pa, ano ba yan? Tapos for sure Monday ng hapon na kami magkikita kasi may pasok kami. Paano kaya kung... Oo, tama. Isusurprise ko na lang siya. Isang jeep tapos isang trike lang naman yung layo nila dito. For sure naman, wala pang 2 oras, nandito na ako. Mas mauuna pa akong dumating kay Mama. Tama. Teka, maliligo na ako. Dami namang tao dito. Nasaan na ba si Joel? Parang naka-water break naman ata sila eh. Saan na kaya siya? Ay, ayun. Teka. Bakit parang may katabi siyang babae? At nakaakbay pa siya. Anong ibig sabihin yan? Joel! Naku, Sam. Uy, patay. Si Sam. Patay! Yan na, huli na yan. Paano naman nakarating si Sam dito?
Sam? Anong ginagawa mo dito? Huli ka na, boy. Huwag ka na magdahilan, boy. Wala na, boy. Huli ka na. Sino siya? Halika, doon tayo mag-usap. Sino siya? Hoy, babae, sino ka? Joel, sino ba siya, ha? Sabing doon tayo eh. Halika na. Joel! Doon sabi. Ayoko. Sino muna siya? Huwag ka nang mapilit. Ano ba? Sino nga siya? Hoy, sino ka? Halika dito. Joel, ano ba? Sam, sumama ka sa akin. Nakakaya ka. Ako pa ngayon? Sabi nga halika dito eh. Aray! Aray, braso ko, Joel! Aray! Dalian mo. Akala ko ba sinabi ko na sa'yo na Monday na tayo magkikita? Hindi naman yun yung issue eh. Sino yung babaeng katabi mo? Nakaakbay ka pa. Tapos yung babae nakahawak pa sa hita mo. Niloloko mo ba ako, Joel? Nang tututayin ka ba? O ano? Ba't di ka makasagot? Totoo no? Totoo? Niloloko mo ako? Ano? Mag-break na tayo, Sam. Ha? Sabi ko mag-break na tayo. Wow! Ikaw tong nagloko tapos ikaw pa may ganang makipag-break? O bakit? Makikipag-break ka? Sige, makipag-break ka na. Ayoko. Doon ka sa babaeng yun makipaghiwalay. Siya tanggalin mo sa buhay mo. Ayoko na, Sam. Itigil na natin to. Hindi na masaya eh. Anong di na masaya? Eh wala naman tayong problema. Ngayon lang, kasi nahuli kita. Pero kung aayusin mo sarili mo, pwede naman kitang bigyan ng chance eh. Kaya anong pinagsasabi mong di na masaya? Ayoko na, Sam. Ayoko na sa'yo. Ah, ganon. Pagtapos mong makuha yung gusto mo sa akin, ganun ba yun? Pagtapos ng mga nangyari sa atin? So, tama. Yun nga lang talaga yung habol mo sa akin. At nung nakuha mo na, ayawan na? Magsalita ka parang kala mo kahabol-habol ka talaga, no? Di lahat ng babaeng hubad ka akit-akit, no? Ano? Sam, huwag na natin pahabain pa to. Kasi baka mamaya kung ano pa yung masabi ko sa'yo eh. Bakit ka nga kasi nakikipaghiwalay? Dahil may bago na ako. Di pa ba obvious? Eh bakit pinagsabay mo pa kami? Eh bala ko naman talaga makipag-iwalay sa'yo eh. Patagal na. Kaya lang naawa lang ako sa'yo. Naawa? Sa tuwing sinasabi mo sa akin na napakaswerte mo at naging boyfriend mo ako. Sa tuwing sinasabi mo na sana wag kita iiwan. Nakakaawa ka eh. Pero di naman pwedeng ipagpalit ko yung kaligayahan ko para sa awa ko sa'yo, di ba? Sana kung worth it eh. Hindi naman eh. Hindi worth it? Hindi ako worth it? Eh bakit mo pala ako niligawan in the first place? Awa nga, ang kulit. Awa. Akala ko eventually may in love ako pero wala eh. Wala talaga. At akala ko kapag may nangyari sa atin, eh baka sakaling may magbago. Pero lalong lumala eh. Lalo akong naasiwa sa'yo. Ang sama mo pala, Joel. Ang sama ng ugali mo. Sana pala hindi na lang kita naging boyfriend. Huwag kang mag-alala. Kala mo ikaw lang? Ako rin. Pinagsisisihan kong niligawan pa kita. At lalong pinagsisisihan kong naging girlfriend ko ang katulad mo. Si ate? Ma! Ma, si ate nandito na! Samantha? Sam! Lagot ka ate, tagal mong umuwi. Anong oras no? Sam! Saan ka galing, ha? Saan ka nagpunta? Sino kasama mo? Di ba sabi ko dito ka lang sa bahay? Hindi ka man lang nagpaalam. Saan ka ba nagpunta? Teka, bakit ka umiiyak? Ano nangyari sa'yo? Magsalita ka! Ano nangyari sa'yo? Mimi! Tawagin mo papa mo! Okay po. Samantha! Ano ba? Ano nangyayari sa'yo? Sam! Samantha! Diyos ko po naman! Hayop na Joel na yan. Dahil sa kanya, nabuko tuloy ng nanay ko na nagka-boyfriend ako. Sa sobrang sakit kasi na nangyari, wala akong ibang ginawa kundi umiyak ng umiyak.
Pero pasalamat na lang talaga si Mama dahil na-trauma ako kay Joel at hindi na ako nag-boyfriend pa for the rest of my college life. At hindi lang college life, Popoy at Bea. Kahit hanggang sa nagtatrabaho na ako, naging mailap ako sa lalaki. Well, ganun din naman sila sa akin, so walang problema. Patas lang. Ayaw nila sa akin, aba isakto naman, ayaw ko din sa kanila. Hanggang sa napasok ako sa isang company, bago yung company na pinapasukan ko ngayon. At sa company na yon, surprisingly, everybody loves me. Everybody loves me, again, because they pity me. Kinakawaan nila ako kasi habang nakakasama nila ako, na-realize nila na ako yung designated hindi kagandahang babaeng forever ng single. So as much as possible, they try to be really nice to me. They try to invite me sa mga coffee-coffee ganyan. Tapos kapag nagkakamali ako sa office, ang haba-haba ng pasensya nila sa akin. Kumbaga, hindi na nga ako kagandahan tapos ia-outcast pa nila ako. So, pakonsuelo na nila sa akin yung pagiging mabait nila. At tanggap ko naman, Popoy at Bea. Tanggap ko naman yung kabaitan nila. Kasi hello, hindi na nga ako maganda. Magmamataas pa ba ako? Ate! Te! Huy, te! O bakit? Te, alas 9 na. Also? Hello, Christmas party nyo na po, ano na? Ah, susme. Kala ko naman kung anong kailangan mo. Hindi ka pa pupunta? Hindi na. Alicia, sayang naman yung dress na binili natin, huy. Ikatamad eh. My God, huwag mo sabihin inaatake ka na naman ng hiya. Hindi ah. Weeks before, chika mo sa akin, sobrang excited ka para sa party. Kasi sa isang bar resto yung venue. Tapos ngayon, eto na yung party, biglang umurong yung buntot mo. Hindi mo rin magigets, bata ka pa. Alam mo ikaw, ate, kaya wala kang love life eh. Oo. Bibig mo ah. Baka gusto mong sungal-ngalin ko yan. Ito naman, real talk lang para matauhan ka. As I was saying, kaya wala kang love life eh. Wala kang sex life. Hoy, marinig ka rin mama, bruha ka. Ang tuyot-tuyot ng buhay mo kasi kulang ka sa basa. I mean sa dilig. Sa wisik, ganun. Kasi ayaw mong mag-explore. Ayaw mong gumala-gala. Kumbaga, ayaw mong ilako yung sarili mo. Ano ako, tinapa? Ang baho ng analogy mo ah. Pwede namang biko, sapin-sapin, ganyan. Ang point ko ate, take this opportunity. Seize the moment. Ang daming lalaki nagogora sa Christmas party. Mga lalaking hindi mo pa nakikita sa tanang buhay mo. Parang kilala ko naman mga katrabaho kong lalaki. Paano naman yung mga taga-ibang department? Yung iba yung time slot kaysa sa'yo. Time slot talaga? Pasagets mo na yun, kaya please ate, sayang yung pagkakataon, sayang yung dress. Hindi ka man makakilala ng potential na jowa, kahit man lang potential ikakama. My God, Mimi, ba't ganyan bibig mo? Dapat may iuwi ka or magpa-uwi ka. Basta make sure na trustworthy at hindi kriminal yung sasamahan mo. Alam mo, lalo ako nawawalan ng gana sa chinika mo. Charot! If I know, nakikiliti ang kabibi mo sa thought na may papasok na hari sa bubuka mong bulaklak. Impacta ka. Aray ang babatok. Alam ba ng nanay natin na napakakanal ng bunganga mo? Ay, napapaisip ko rin eh. Che, tigil-tigilan mo ako. Hindi ako aalis. Dito lang ako. Wala akong pakisakama-kama na yan. Kaya kong i-achieve mag-isa yung mga dilig-dilig na yan. Kaya kong basain yung sarili ko. Baka kala mo. Sabi na nga ako eh. Sana nagstay na lang ako sa bahay. 2 oras na ako dito. Pero wala pa rin akong kausap. Hanggang hi-hello lang. Tungo-tungo. Ay, itong iniinom kong kabayo lang kasama ko at kausap ko. Tapos ng boteng to, uuwi na talaga ako. Visit na Mimi. Ba't ako nakinig sa babae niya? Mas matanda ko to. Leche. Oy, musta? Ikaw pala, Jonas. Kakarating mo lang? Oo eh. Kamusta ba yung program? Ata. Wala namang ganap nung dumating ako eh. Ah, late ka rin ah. Parang gano'n naman. Nino mo. Ha? Wala. Beer. Corny. Ayaw mo mag-hard? Ayoko baka mahal eh.
Ano ka ba? Bayan ng kumpanya lahat ng iinumin at kakainin dito, uy. Ay, we? Oo kaya. Susme. Eh di pwede akong umorder. Nang kahit ano pa. Kahit ano? Ay, wait. Alam ko merong special menu para sa company party. Wait. Excuse me. Waiter, excuse me. Menu please. Go, dun ka na sa ka-table mo umorder. Tangin mo na si Kuya tsaka yung menu. Ha? Sa table ko? Ikakarating ko nga lang. Ayun si Nabab tsaka Hanso, malapit sa glass door papuntang balcony. Ba't mo ba ako pinapaling? Siyang saya-saya na ng upo ko dito. Manahimik ka na lang dyan. Order na ako. Hala siya. Talaga. Ano? Kaya pa? Oo naman, no. Tingin mo sa akin may inang nilalang? Nga pala, Sam. Kamusta ka? Ha? Kako, kamusta ka? Parang masyado na atang late para sa tanong na yan. Kanina pa tayo magkasama, oh. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ay, ano ba? Ano ba tinatanong mo? I mean, kamusta ang buhay mo overall, as in general? Hindi lang sa trabaho, kundi sa lahat. Ah, yun ba? Hindi ko kasi alam paano sasagutin eh. Bakit ba? Bakit? Wala eh. Ewan ko. Parang may problema ako na di ko alam kung ano. Okay. Basta hindi ganun kasaya. Hindi ganun kasaya ang life or parang alam ko may isasaya pa pero hindi ko alam kung paano. Dahil sa love life, no? Isa ka pa eh. Parehas kayo ng kapatid ko. Oh, sorry. Honestly, pare, ayokong dumagdag sa mga office mates natin na may pressure about your love life. Pero you have to admit, tama rin sila. Kasi pansin ko, ikaw yung walang love life, tapos ikaw pa yung pinakamasungit at KJ sa grupo. At feeling ko factor yun dahil walang nagpapasaya sa'yo. At wala kang pinapasaya. Wala kang inspiration. Wow, kanina tungkol sa trabaho lang pinag-uusapan natin. Tapos ngayon, bigla tayong napunta sa love life kong non-existent. Well, sa akin ka maniwala. Kasi coming from a married man na to, iba kapag meron kang inspiration, source of happiness, what you call it. At inevitably, source of stress. Pero majority happiness talaga. Kaya try mo lang maging open. Ay, yan na nga bang sinasabi ko eh. Yan ang hirap sa inyo. Akala nyo ba sinasadya kong tumanggi sa grasya? Hindi kaya. Ang problema kasi, wala namang grasyang dumadating in the first place. Walang nanliligaw, walang lumalapit. Ano gagawin, di ba? Tagal-tagal na nung huling beses ako nakipag-sex. Kala mo ba hindi ko hinahanap-hanap? Nakakapagod din kaya magsarili. Hindi 100% yung sarap. Masarap, oo, pero hindi masarap na masarap. Kaya naku! Tigil-tigilan niyo ako dahil kung meron mang nakakaalam ng problema ko, eh ako rin yun. May nakakatawa? Sure mo naman, para parehas tayong tumatawa. Wait. Don't get me wrong. Hindi ako natatawa sa'yo. Natawa ako kasi parehas pala tayo ng problema. Huh? Well, ang tagal na rin ng huli kong sex. Teka, may asawa ka, di ba? Yeah, and she's pregnant. At ayaw niya makipag-sex habang buntis siya. So basically mga 7 months. 7 months na akong Mariang Palad. Oh. Yup. Apir, pare! Welcome to the club! Thank you. Oh, ba't ganyan ka makatingin? Ha? Ikaw, ba't ganyan ka makatingin? Bakit? Paano ba tingin ko? Ako, paano ba tingin ko sa'yo? Ewan ko. Ay, ewan ko rin. Parang may iniisip ka eh. Wala ah! Ba't guilty ka? Pinagsasabi mo. Ba't ikaw? Ano ba feeling mo iniisip ko? Wala. O wala pala eh. Parang may masamang bala ka lang eh. Timang to. Anong masamang balak? Naiisip ko? Wala. Wala akong naiisip. Oh, bakit ang defensive mo? Malay mo naman, burger yung nasa isip ko. Burger nga ba? Hindi. O kita mo na? Pero bakit ang defensive mo nga? Ano bang defensive sinasabi mo? Siguro nga kasi iniisip ko, no? Ano ba kasi iniisip mo? Yung iniisip ko. Paulit-ulit tayo eh. Sige, ganito. Sabihin mo sa akin iniisip mo tapos promise to. Mamatay man magulang ko.
Walang ganyanan, hoy. O basta promise. Sabihin mo yung nasa isip mo. Sasabihin ko yung nasa isip ko. Game? Game na, dali. Para matapos na tayo. Walang tatawa. Bawal judgmental, ah. Oo nga, dali. Anong iniisip mo kanina? Ano pa, edi sex? O ikaw? Ako? Kotse o banyo? Ha? Kotse o banyo? Saan mo gusto? Sa kotse o banyo? Sagot, dali! 7, 6, 5. Kotse o banyo? Teka! Ako ang bagal. 4, 3, 2, 1. Kotse! Kotse it is! Ha? Teka! Ba't mo ko hinila? Hoy, Jonas! Jonas, sigurado ka ba? Sure ka ba sa ginagawa natin? Ayaw mo ba? Gusto. Then shut up and just enjoy me. That was the first time ulit na naging intimate ako sa lalaki after a very, very, very long time. 19 ako nung huling may nangyari sa amin ng ex kong si Joel. At 25 na ako nung naranasan ko ulit ang pakiramdam ng may kayakap at kahalikan and more. At nakakatuwa kasi walang awkward moment after may mangyari sa amin ni Jonas. We remain friends na parang kala mo walang nangyari. I know, masama, kasi married man siya. Pero cargo na niya yun. Wala akong paki doon. We got what we wanted that night and that's it. Nothing more. Wala kaming relasyon whatsoever. Thankful lang ako sa kanya kasi he made me feel like a woman again. Na hindi ako bato na may mahabang buhok lang. Na isa pala akong babae na capable of still feeling something. May it be physically or emotionally. Jonas made me feel I still have hope. Kasi ang isang ang katulad niya pumatol kahit isang gabi lang sa isang katulad ko. Don't get me wrong, Popoy at Bea, I'm not in love with Jonas. Like I said, hindi na kami naglandian after that. We remain friends na nagbibiruan. But I just found and fell in love again with myself. Gaya ng sabi ko kanina, I felt reborn again. Nabuhayan ang pagkababae ko. Kaya I started doing a little change sa sarili ko. Una, sa hairstyle. Sa inaraw-araw kasi na ginawa ng Diyos, palagi akong naka-ponytail. So one day, I decided na magpa-layer ng buhok sa salon para magawa ko siyang ilugay ng hindi nagmumukhang walis tambo. Next, I started wearing less. Hindi ako naging hubadera, pero araw-araw kasi akong naka-blazer, naka-cardigan, o kaya naka-hoodie. So instead, nag-try ako magsuot ng normal na blouse lang, polo shirts, mga preskong long sleeves, basta yung modest pa rin pero hindi na ako yung parang balot na balot o tagong-tago. At natuto din akong mag-makeup konti. Magpabango. Dati kasi ligo lang tapos sarak na. At bukod sa panlabas, Popoy at Bea, I started changing myself. Alam ko naman kasing may bubbly personality ako. Madaldal, mabilis makapagkaibigan. Pero tinatago ko lang dahil sa insecurities ko. Sa trauma ko sa mga nambuli sa akin. Kaya imbes na ipakita ko yung tunay kong happy personality, nagsettle na lang ako sa pagiging tahimik lang. At alam nyo ba, when I changed myself, everything around me changed, including my interaction with other people, especially with the opposite sex.
Dito ko na nga uumpisahan ang personal discoveries ko when it comes to men na I hope makatulong o di naman kaya magsilbing warning para sa iba. At ang una ko ngang realization, Popoy at Bea, totoo pala talaga ang kasabihang men are simple. Gaya nitong Exhibit A natin. Itago na lang natin siya sa pangalang Arvin. Grabe ang init. Buti na lang talaga hindi ako nag-slacks. Buti nag-denim pants ako. Mas presko naman to kahit papano. Salamat naman at nakarating na rin ako sa kondo. Dapat talaga hindi na lang ako naglakad eh. Ayan, just may aircon na. Ay, oh my God, baskil ako dun ah. Oh, mukhang mundo ka nilakad mo ah. Uy, hello kuya. Basta, Galing akong work, dyan lang kasi ako sa may main avenue, yung glass building. Kuya, okay ka lang? Ba't parang nascam ka ng 1 milyon? Ginagawa mo dito sa lobby. Tsaka ba't ganyan itsura mo? Parang nakapantulog ka pa. Wala. Pinalayas ako ni Tinay. Ala, pinalayas? Hindi, ano lang. Nag-away lang kami. Tapos yun, sabi, lumabas daw ako. Di lumabas ako. Gugutom na nga ako eh. Ano ba nangyari? Panggabing duty ako, di ba? Nakauwi ako ng mga 9 a.m. na. Tapos nakatulog ako mga 11 a.m. na. Nagising niya ako kanina ng alas 4. Sisigaw. Tagal ko daw matulog. Wala daw akong ginawa sa bahay. Hindi ko man lang daw siya matulungan sa gawaing bahay, mapagluto ng pagkain. Basta, dami sinabi. Hindi ko na nga ma-observe kasi groggy pa ako eh. Nung sinapak niya ako. Ha? Sinapak ka? San banda? Sa panganga eh. Sakit nga eh. Baka naman kasi may nakalimutan ka. Baka anniversary niyo o birthday niya. Hindi. Wala. Malayo pa yung mga yun. Ano lang talaga si Tinay, may toyo minsan. Hindi pala minsan, madalas. Ganyan yan. Tagal na. Tiis-tiis na lang talaga. Di ba nga, ilang beses mo naman ako nakikita palakad-lakad dito sa kondo. Oo nga pala, no? Tas every time tinatanong kita, palagi mong sagot, pinalayas ka. Alam mo kuya, feeling ko kulang yung budget na binibigay mo sa kanya. Hala? Bigyan mo kasi ng pang-shopping. Binibigyan ko yun, no? Tsaka, may sariling pera yun. May trabaho yun eh. Sa sarili niya nga lang napupunta yung pera niya. Ako naman, may sapot sa lahat. Anyway, ganito. Punta tayo sa pool area. Papadeliver ako ng pagkain. Gutom na rin ako eh. Tapos pag-usapan natin ang pwedeng game plan para patawarin ka ng asawa mo. Wala nga akong kasalanan eh. Ewan ko ba dun? Meron yan, hindi mo lang alam. Tara, doon tayo sa pool area. My God! Never na talaga ako magluluto ng sobra-sobra. Ang dami nitong kaldereta. Sobra-sobra pa to para sa office mates ko eh. Ay, my God. Uy, Sam. Hi, kuya. Pasok ka, pasok. Thanks. Oh, asan si Ate Tinay? Nasa trabaho pa. Ay, ganun ba? Iwan ko lang sana to. Kaldereta. May potluck kasi sa office. Ang dami kong nagawa. Hindi ko mauubos yung natira sa bahay. Pangkarinderya yung dami. Kaya ito, dinalhan ko kayo. Ayun. Thank you, Sam ha. Hulog ka ng langit. Hindi pa ako nag-iisip na magpapadeliver ako eh. O kaya magbubukas na lang akong sardinas. Wala kayong ulam? Hindi nagluto si Tinay eh. Saing pero walang ulam. Apparently hindi ko nalagay sa labahan yung mga pinagubara naming damit. Dahil nga lasing ako. Antok na ako galing duty. Kaya yun, umalis nang hindi nagluluto. Everything happens for a reason talaga, no? Kaya siguro ang dami kong naluto para mabiyayaan ang kawawa kong kapitbahay. Aww. Sinabi mo pa. Anyway, tara. Kain tayo. Ay, sige lang. Baka parating na rin si Ate Tinay. Sabay na kayo. Mamaya pa uwi noon. Di ko na maaantay yun. Mamamatay na ako sa gutom. Samahan mo na ako. Masarap kumain ng may kakwentuhan. Sige na nga. Pero konti lang kakainin ko medyo busog pa ako eh. Sus, narinig ko na yan. Sige na, upo ka na dyan. Kuha lang ako ng plato at saka sandamukal na kanin. Walang brown rice? Si Raulo. Kuya Arvin? Hey, what's up? Parang kakakita lang natin 2 days ago Uy, asa na Tupperware ko? Hayden. Ay, come in, pasok ka.
salamat. Teka kuya, what happened? Are you okay? First time mo atang pumunta dito sa unit ko. Bakit parang nangangalumata ka? Sam, Oh, kakauwi ko lang galing duty. I'm so tired. I'm so sleepy. Pwede ba ako makitulog dito sa'yo? Papasok ka naman sa work, di ba? teka, ano nangyari? Pinalayas ka na naman ba ni Ate Tinay? Sa totoo lang, pagod na ako mag-isip. Gusto ko na lang matulog. Ang problema, my lovely wife, the best wife of all, piniling awayin ako over something na hindi ko naman makokontrol. Ano ngang nangyari? Nag-text ang ex ko from way back pa. Nagtanong lang naman about a common friend. Tapos ayun, gera na. Ang sinabi ni Tina bakit ko daw nire-reply in the first place? Hello naman Sam, ano ba yung nireply ko sa ex ko? Cellphone number ng taong tinatanong niya. Hindi nga ako nangamusta, utang na loob naman. Kaya ayun, pinagsisigawan ako. Sinigawan ko rin siya. Ay, alam mo, take a deep breath. Higa ka muna dyan sa sofa. Matulog ka muna and then mamaya for sure you will feel better. Your mood and your judgment. My judgment? My judgment? Bakit parang ako pa yung sinasabi mong mali dito? Hindi naman sa ganun, nagselos lang naman si Ate Tinay. In love na in love sa'yo yung tao eh. Pero anyway, kahit ano namang paliwanag ko, hindi mo rin maa-absorb kasi nga pagod at pikon ka. Kaya go, tulog na. Mamaya na lang natin pag-usapan. I'm sorry, Sam. I'm sorry na pagtasan kita ng boses. I understood, Kuya. You're just tired. You need rest, okay? Thank you, Sam, Thank you for always, as in always, being there for me. Minsan nga, I feel like you understand me more than my wife She's my wife, but you're my best friend. Kaya, thank you. Sana hindi ka magsawang makinig sa mga hinaing ko sa mundo. No problem. Pero feeling ko antok na yung nagsasalita para sa'yo. Kaya sige na, tulog na. I'll be here when you wake up. Dati hindi ako agree doon sa kasabihang men are simple. Pero ngayon, I kinda understand na bakit. Because men, most of them, are straightforward, they say what they want, and they mean what they say. And it's easier to know a man's weakness and desires. Gaya ni Arvin. Arvin just wants a simple, happy, stress-free life. But his wife treats him most of the time na parang basura. Pinapalayas kapag nag-aaway, hindi pinapakain kapag kabwisit, sinisigawan at nasasaktan pa paminsan. At ang ganyang klaseng lalaki, ang kulang sa pagmamahal at kalinga, ang mga tipong easy target. Meaning, kapag may lumapit dyan na babae na very kind, gentle, sweet, caring, at hindi nang mamaliit, chances are, that married guy will pay attention to that woman. At ako, yung woman na yon, Popoy at Bea. Kasi gaya sa akin, wala kaming naging relasyon ni Arvin, pero I know na meron siyang soft spot para sa akin. I could ask him any favor. And he would do his best to help me in any way he can. At hindi siya mako-conscious gawin yon kasi wala namang kaming formal na relasyon. At bilang halimbawa, tinulungan niya akong makalipat sa company nila kung saan ako nagtatrabaho ngayon. Mas malaki ang sweldo, yun nga lang baliktad ang oras. Hindi kami directly magkatrabaho ni Arvin dahil managerial position na siya at sa ibang floor ang office nila. Again, wala kaming relasyon. Never kaming nag-kiss or what. But I know I have access na to anything he can offer to me. At alam ko, makonting kantina lang. Kapag ginusto ko, I can take our relationship to the next level. Anyway, moving on to our Exhibit B. Itago na lang natin ang lalaking to sa pangalang Benson. Office mate ko si Benson. Literal na magkatalikuran ng tables namin.
Bukod sa magkalapit ang table namin, magkaedad din kami. Yung iba naming kasamahan ay matatanda na. Kami na ni Benson ang pinakabata. Kaya mabilis kami naging close. As in BFF type of close. Hanggang sa isang araw, Samantha, double check naman ito. Alin yan? Yung gawa mo. O bakit? Anong problema? I-double check mo na para hindi ko na kailangan pasadahan. Marami rin kasi akong ginagawa eh. Sige. Nasa Google Drive. Doon mo na lang i-update. Okay. Pero gusto mo kape? Ayoko. Tea? No. Milk tea? Ayoko nga, Sam. Pwede manimik muna tayo at magtrabaho. Lo, sungit nito. Ngarag? Tapusin mo na yan. Fine. Wow, ang sarap naman ito. Magkano kaya to? Uy, $699 tapos unlimited? Pwede na. Yayain ko kaya si Benson dito. Uy, Benson, kain tayo dito sa Anli Samgyupsal. Sam, mamaya ka na. Kita mo may ginagawa ko. Busy ka? San banda? Nagfe-Facebook ka lang eh. Basta busy ako. Busy. Gusto ko lang pakita sa'yo yung nakita ko. May Anli Samgyup pala sa... Ayoko. We, Samgyup? Anli, ayaw mo? Ayoko nga. Doon ka na. Balik ka na sa table mo. Lo? Teka nga, Benson. Yung totoo, anong problema mo? May regla ka? Bakit ang sungit-sungit mo? Kanina ka pa. Maayos kitang kinakausap pero napakasuplado mo. Dali na, anong problema mo? Solusyonan na natin. Hindi yung sa akin mo binubunton yung galit mo sa mundo. Wala akong problema. Ay so ano, patatagalin mo yan? Kahit halata namang meron, ide-deny mo tong prolong or agony kineso? Okay, Tams. May paganyan-ganyan ka pa. May something eh. Ichika mo na. Fine. Sumunod ka sa akin sa break room. Sa break room, now na? Oo, ngayon na. Okay. Oh, ano ba yung ichichika mo? Sarado mo yung sliding door. Sarado ko? Oo, Wala namang tao eh. kahit na. Okay. Easy. Oh, ayan, sarado na. O go, ano ba yun? Sam, O ano? tingin ko dapat iwas-iwasan muna natin ang isa't isa. Ha? Huwag muna tayo masyadong close. O bawas-bawasan natin yung tambay-tambay, ganyan. Basta let's keep everything professional. Ha? Hoy, Benson, pinagsasabi mo. Professional tayo, no? Maayos natin ginagawa ang mga trabaho natin. Nagkataon lang na mahilig tayo magchismisan. Yun na nga eh. Huwag na tayo magjismisan. Trabaho-trabaho na lang. Di tayo dapat masyadong close. Teka nga. Saan ba nanggagaling yan? Okay naman tayo kahapon na. Tapos biglang out of nowhere, magagaganyan ka. Bigyan mo naman ako ng dahilan. Papayag naman ako kung ayaw mo na akong maging friend eh. Basta pahingi ng valid reason. Para hindi na ako mag-overthink. Hindi na healthy yung friendship natin. Hindi na healthy? Ano, toxic, ganon? May ginawa ba ako? Sinabing mali sa'yo? We're too close. As in way too close. Too close for comfort na. Naiilang ka na, ganon? Parang ganun. Parang ganon? Parang lang? Oo, naiilang na ako. Benson, teka lang ha. Magkalinawan nga tayo. Bakit ka maiilang sa akin? Friends lang naman tayo. At utang na loob, wala akong gusto sa'yo ha. Baka mamaya iniisipan mo ko ng di maganda. Binibigyan mo ng mali siya yung pagiging close ko sa'yo. Hindi naman ikaw yung problema eh. Ako, Sam. Meaning? I'm feeling something different. Which is? I'm starting to like you. Oh. Look, Sam, I'm sorry. Hindi ko naman sinasadya. It just happened. Ang sarap mo kasi kasama. Wala na akong ginawa kundi tumawa ng tumawat. Ang bait mo, ang chill mo lang. Kaya, ewan ko ano nangyari. Kailan nangyari. I don't know. Ang alam ko lang is mali. May fiancé ako kaya hindi pwede. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? What? Sabi ko, bakit hindi pwede? Hindi pwede ang... Yung kinakayamot mo. I mean, pwede naman tayo maging friends, maging close. Pwede ka naman pwede ka naman magkagusto sa akin. Ha? Pwede ka naman magkagusto sa akin. Lalo na kung open-minded naman ako. Kung wala naman akong habol sa'yo, kung hindi ako clingy, at higit sa, katulad mo,
Ayoko ng sakit ang ulo. Kung pwede naman tayong gumawa ng mga bagay na gusto natin. Basta wala lang magsasalita. Walang mabubuko, walang mahuhuli. Yung palaging mag-iingat. Hindi mag-iiwan ng bakas, ng ebidensya. Anong ibig mong sabihin, Samantha? You know what I mean, Benson. No strings attached. Teka, akala ko ba wala kang gusto sa akin? Oo, wala akong gusto sa'yo. Pero may gusto ako sa katawan mo. What? Well, total nagpapaka-honest naman na tayo sa isa't isa. Itodo na natin. You like me. I like your body. Or a certain part of your body. May fiancé ka. Ako ayoko maging homewrecker. So I guess we can trust each other. Pag-isipan mo, Benson. Let me know your answer bago time out natin. If ayaw mo, sige, payag ako na iwasan ka. Pero if payag ka sa deal na in-offer ko, let's go somewhere nice. And do something really nice. Bago ka umuwi sa fiancé mo. Benson said yes. And we did something really nice pagka-out namin sa trabaho. 30 minutes lang naman, saktong-sakto bago gumising ang fiancé niya. Sabi nila, marami daw affairs ang nabubuo sa mga graveyard shift na trabaho. And now I know why. Kasi ang daling sumaglit. Dahil tulog ang partner mo, ano ba naman yung mabilisang landian tuwing break time o kaya bago umuwi? At ganon ang naging system namin ni Benson. Honestly, Popoy at Bea, tinetesting ko lang si Benson. Tinitignan ko lang kung papatol siya. Pumatol. So wala. We entered into a relationship na hindi relationship. Walang flirting sa messages, walang flirting sa office. Lahat naka-confine lang sa kwarto ko o kung saang hotel namin maisipan. At hindi rin araw-araw, wag abusado. Basta ang importante, hindi mo talaga mahalatang may something kami. Kung hindi nyo pa napapansin, Popoy at Bea, well, I'm sure napansin nyo na, napitin ako ng mga taken, ng mga in a relationship. You know why? Kasi ganito yon, Popoy at Bea. Men like to hunt, to chase, if they are free, if they are single. But men in cages o yung mga kasal o in a relationship, may takot ang mga yan. So why not ilapit ang palay sa manok? Some guys malakas ang loob na mga bet, wag tayo doon, sakit sa ulo yon. Sila yung mga halatang babaero, pabayadin yung mga ganon. Yung mga hindi takot mahuli or masyadong confident na hindi mahuhuli. Kaya doon tayo sa takot na mga bet, pero open, entertaining the thought. Sila yung mga tipong titikim, pero mag-iingat. At pag maingat sila, safe ka. Safe ang identity mo. Basta make sure na ipaalam mo din sa kanila na safe sila sa'yo. Yung hindi ka rin magpapahuli, yung walang laglagan. And now let's go to my last realization, Popoy at Bea. Gaya ng sabi ko kanina, lapitin ako ng mga in a relationship. Pero bakit nga ba? Una sa lahat, hindi naman ako maganda. Hindi talaga. Pag tiningnan mo ko, hindi mo aakalaing may kabitera capabilities ako. I look really harmless. I'm harmless on the outside, pero dangerous woman on the inside. So anong meron sa akin? Sex ba? Magaling ba ako sa sex? Yun ba yung pangbenta ko sa mga lalaking lumalapit sa akin? Hayop ba ako gumiling? Animal ba ako sa kama? Alam niyo, sa totoo lang, hindi. Kasi contrary to the popular belief, hindi lahat ng mga lalaki hanap wild sex. At napatunayan ko yun. When I met our Exhibit C, itago na lang natin siya sa pangalang Clyde. Ayoko na. Pwede na siguro yung 5 minutes post-workout cardio. Ayoko na talaga. Oo, ano yan? Ba't tumigil ka? 13 reps niya na. Coach, ayoko na. Pagod na ako. Pwedeng utang, next session ko na lang bayaran. Sam naman. Ba't parang bumubulong ka na dyan?
Okay, kaya nga kita pinagtitraining para gumanda yung cardio mo. Para sa, alam mo na. Iba naman kasi yon, yung masaya. Enjoy, ito hindi parusa. Dito ayaw lumabas ng adrenaline ko, dun sa isa. Bigla-bigla ako nagiging atleta, di ba? Sira ulo. I know, right? Sige na nga, pagbibigyan kita. Pero next session mo, 20 minutes treadmill, tapusin mo ha. Yes, coach. Sige na, pahinga ka na. Kita tayo mamaya. Mamaya? May lakad ka ba? Meron, pero I can cancel naman. Sige please, wala si Mrs. Nag-out of town sila ng family nila. Ba't di ka sumama? Ang dami kong commitments dito Kasama ako doon? Kaya nga dapat magkita tayo mamaya. Para naman worth it yung hindi ko pagsama sa family outing ni na Rochelle. Okay. Bahay ko or somewhere else? Pwedeng bahay mo, para matagal-tagal. Okay. Tawagan mo ako. See you. Yes, coach. Mimi, uwi ka muna sa bahay for tonight. Huh? Bakit? Una sa lahat, 3 araw ka nang nandito. Hinahanap ka na ni Mama. Pangalawa, sawa na ako sa pagmumukha mo. At pangatlo, may date ako. Date? Bakit kailangan pa ako umalis? Dito kami magdi-date. Huwag kang magulo. Corny, date ba yun? My God, Mimi. Gusto ko sanang ipaliwanag sa'yo ang lahat kaso masyado ka pang inosente para sa mga bagay na yon. Ew! Ate, ano yun? O, di ba? Kaya sige na, magbihis ka na, alis na, maliligo muna ako. Okay, fine. Alis ako pero pwedeng pahiram ng damit. Go, pumili ka lang doon. Pero, pakita mo muna sa akin yung kukunin mo, ha? Yes, ate! Okay, so habang binababad ko sa conditioner yung buhok ko, mag-wax muna ako. Asa na ba yung hair removal cream ko? Ay, ayun. Okay. Ate, itong 2 blouse na to, pwede? Tingin! Ito Sige, go. Yes. Hoy, siguraduhin mong makikita ko yan sa kwarto ko sa bahay, ah. Nalabhan at naplansya, ha. Uuwi ako sa weekend. Yes, ate. Ay, ate, ano yan? Alin? Ano yung nasa keme mo? Ano yung lotion? Cream? Mayonnaise? Hair removal cream yan, Timang. Hair removal cream? Di ka pa nakatry nito? Ay, Brazilian wax ginagawa ko eh. Sakit naman kasi nun eh. Huli ako nagpaganon, feeling ko lalagnatin ako. Oo syempre sanayan lang. Whatever. Sige na, labas na, naliligo ako. Oh. Bakit mo kinakalbo yung kabibe mo, ha? Gusto mo talagang sagutin ko yan? Syempre, dapat malinis, makinis at mabango to. Dahil magpapakain... Ew, never mind. Parang alam ko na, ew ate ha. Ew. Yan, sige. Huwag kasi magtatanong-tanong kung hindi kakayanin ang sagot. Sige na, labas na. Fine. Ew! Kadiri! Tung bruhang to, kala mo naman inosente to the max. Wow, bala ko pa naman sana magpa-deliver nila ng pagkain. Pero look at this. Steak, mashed potatoes, steamed vegetables. Favorite ko lahat yan ha. O ayan, coach ha. Protein and carbs. Para dessert. Di na ako naghanda ng dessert eh. Kasi maarte ka sa dessert. So, ako na lang dessert mo. Game? Sige na, kain na. Kailangan malakas ka para mamaya. Marami pa tayong gagawin. Ayokong lalampa-lampa ka, ha? Wow, ang yabang ha. Sino kayang lalampa-lampa kanina sa gym? Well, sorry ka na lang, Clyde. Wala tayo sa gym. Andito ka sa bahay ko. Ako ang magte-train sa'yo. Alam mo ikaw, kapag magkasama tayo, saka lumalabas yung mga paganyan-ganyan mo. Pero pag sa labas, kontropahin mo lang ako wagas eh. Ganun talaga, Clyde. Merong mga bagay na behind closed doors lang sinisiwalat. Kaya tama na ang chika. Umpisahan mo na mag-dinner dahil marami ka pang kakainin mamaya. Pop. Ikaw ang humiga. Sabi ko,
Higa. Ako sa taas. Na naman? Yes. Na naman. I know you're tired. Kaya I got you, baby. Akala ko ba marami pa akong kakainin? Eh wala eh. Mas gutom ako. Relax. Lie down and watch me. Sam. Ako yung klase ng kabit na nakikita nyo sa palabas. Wala akong sexy bikini photos, hindi ako nagsusuot ng mga revealing na damit, mukha nga akong preschool teacher eh. I look like a typical office girl na sweet at parang walang sex life. Now, kung hindi ako maganda, bakit ako lapitin pa rin? Honestly, it's probably because hindi ako ganun katinong babae. Cheating men will not go after righteous women. Siyempre, hanap nila yung mga katulad kong pakagat. They would settle for me. Now, kung hindi wild sex ang hanap ng mga lalaki sa akin, eh ano? Eto pa po Bea, based on my personal experience. Sometimes, it's not about the performance itself. Hindi naman lahat yan hanap yung mala circus, acrobatic sex. Pero it's all about making a man feel desired. It's about letting him know that you crave for him, that you want him, that he is the sexiest man on earth. Hindi kailangan wild. Ang kailangan, kasipagan. Ikaw ang mag-initiate, ikaw ang magsilbi, ikaw on top, basta ikaw ang trumabaho. Kasi men needs rest. Pagod sila sa mga relationship nila. Kaya give them the best rest. Popoy at Bea, maraming klase ng kabit sa mundong to. Merong habol ay pera, merong in love talaga, at meron ding katulad ko na ayaw ng commitment, ayaw ng clingy. Sadyang na-excite lang ako sa laro. I love testing a man and his limits. Gusto ko lang malaman kung kaya ko ba siyang makuha. Wala akong laban sa pagandahan o paseksihan. Wala talaga. Pero meron akong kind, sweet, thoughtful, loving, and cute personality. Sa ngayon, I have 2 men in my life. Hindi nila kilala ang isa't isa. At hindi nila alam na active ang love/sex life ko. I tried to retain my matinong babae image. Popoy at Bea, sige hanggang dito na lang muna ang isha-share ko. Sabi sa inyo this is a story na not really a story. More like sharing notes lang. Pero thank you pa rin. Lalo na sa staff ng Dear MOR for taking care of my letter and my secrets. Secrets pa rin naman kasi wala namang nakakaalam ng tunay kong identity. Anyway, again, maraming salamat. Ingat kayo palagi. At kayo rin, mga kapwa ko avid listeners. Lubos na gumagalang, Samantha.